Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday morning. Grabe yung news natin ngayon mga lods. Puro malulupit na good news. No? So matindi yung mga news natin na mangyayari ngayon mga idol. So dapat andito kayo hanggang katapusan ng video. Grabe. Ang lupit ng ating mga news, nakakatuwa mga idol, no? So antindi. So kaninang umaga, so nakita natin, no, medyo nag-uptrend na. So itong uptrend na to, wala pa to mga idol, no? Sa akin, ano lang to eh. Parang ito lang yan, mas mataas pa nga to eh. So wala to sa akin mga lods, no? Sa akin, ano lang to, isa lang tong sabi ko nga, pwede siyang dead cat bounce, pwede pang bumabayan. Pero kasi positive na yung mga nangyayari sa paligid, eh. Lalong-lalo na sa yung sigalot sa Middle East, medyo nag-positive na. Tapos meron pa mga good news na pumasok o nag-follow up mga idol, no? So ano sa tingin nyo, tuloy-tuloy na ba to? O isa lang tong dead cat bounce? Pero sa akin, medyo positive, no? Sa tingin ko, pa-uptrend nga to. Pero hindi pa tayo ganun kasaya dyan, no? Kasi parang, andyan lang tayo nung nakaraan, eh. Tandaan nyo, tawag dito, 14, 10 days ago, nasa 2.6 tayo. Ngayon nasa ano pa lang tayo, 2.1, no? So hintayin natin bumasag yan dito. Ito pa rin yan sa one day time frame to ng XRP, mga idol, no? Ganito yung itsura. So ang ganda, di ba? Bullish na bullish yung chart. So tingnan natin yung Bitcoin. Grabe, nagpump sila ng almost 2 digit, no? So Bitcoin naman, balik tayo sa 104, no? 110, 112, 11 pala. Ayan. So balik ngayon tayo sa 104 mga idol, no? Nag 105 na ata ulit. 106 na nga kanina eh. Okay, 106. So medyo correction lang ng konti yan mga lods, no? Lilipad din ulit yan. So hintayin natin. So check na natin yung mga matitinding balita. Grabe, hindi kayo magsisisi sa mga balita ngayon mga idol, ang lupit. So punta muna tayo dito. Eto Eto si yung leader ng Iran. Meron siyang sinabi dito mga idol, pakinggan natin ha. Check natin sinabi niya. Bilisan ko lang konti. Okay, I know some of you crazy motherfuckers are calling for death to America and crazy shit like that. But let's get real, people. The new American president with a nice hair is not fucking around, okay? He specifically told me he would shove a bunker buster missile up my ass if I ever harmed any American. And I don't know about you, but that shit sounds painful as hell. So let's all just chill a little bit, okay? Go fuck a goat or whatever you crazy guys do in your spare time, okay? Thank you. So ano to mga lods, no? Ayan, pero ang kulit kasi ng gawa, tawa lang ako dyan mga lods. So ito na tayo. Ayun na nga mga lods, no? Congratulations daw mga idol world. Congratulations world. It's time for peace, sabi ni Donald Trump. Ito, the White House mismo yung nag-post niyan, no? Bukod diyan, sabi dito, no? Congratulations to everyone. It has been fully agreed by and between Israel and Iran, no? That there will be a complete and total ceasefire. In approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have wound down and completed their in-progress final missions for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Officially, Iran will start the ceasefire, and upon the 12-hour, Israel will start the ceasefire. And upon the 24-hour, an official end to the 12-day war will be saluted by the world. During each ceasefire, the one side will remain peaceful and respectful, on the assumption that everything works as it should, which it will. I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12-day war. Sabi, no? This is war that could have gone on for years and destroyed the entire Middle East, but it didn't, and never will. God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, and God bless the world. Donald J. Trump, President of the United States of America. So, ayun na.
peace is on the way. Sabi nga nila mga idol, no? Pero sabi dito, sabi kasi dito mga idol, marami daw kasing kumakalat na news, no, sa mga mainstream media. Tulad ng binanggit niya rito lahat mga idol no? Yung falsehood in Alison Cooper of fake news CNN, Dan Brian L. Roberts, chairman of Concast, John Carl of ABC fake news, and always the loser of again. Concast, NBC fake news. It never ends. The slashbags in the media. And that's why the rating are at an all-time low, sabi mga idol, no? Zero credibility. So yung mga news, mga idol, syempre nakikisagap lang din yan sa mga source nila. Pero eto mga lods si Trump na yung nagsabi mismo, pinost niya na. Alam nga naman magsinungaling siya dyan. Hindi natin, ano yan, mag-iimbento siya kung alam naman na malalaman din na hindi totoo yung sinabi niya. Tulad nito mga idol, hindi ko sinasabing fake news to mga lods kaya lang kasi may sarili silang source Pinost dito ng ILTV Israel News yung sinabi ni Trump na peace na o nagkaroon na ng deal, no? Sabi dito, while Donald Trump share a message of peace on Truth Social, Israelis are seeking shelter as a wave of rockets from Iran threatens the country right now. Kaya nga 'di ba yung binanggit niya mga idol is may oras. No? May oras yung ceasefire, ayan, no. So todo nyo na ng 12 hours o 6 hours. So ayan, pagtapos niyan ceasefire na tayo. Ganun yung sinabi mga lods, no. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. So etong mga to, hindi natin sure kung ano yung inaano nila. Parang kaka-announce lang kasi ni Trump So mararamdaman natin yan within 24 hours, no? Yung peace na yan. So sa akin good news to, mga idol, no? At mag-uusad na tayo sa mga gusto natin kailangan mangyari, mga lods. At eto naman, antindi nito, mga lods, panoorin nyo tong balita na to. Tumulong pa pala yung Pilipinas at legit na magpapadala ang Pilipinas sa Israel, mga idol, no? Ito na, papadala na yung mga tao yung mga Pinoy sa Israel. Panoorin natin. Gera sa pagitan ng Israel. Ulit. Lumala ng gera sa pagitan ng Israel at Iran na pabalitang magpapadala ang Pilipinas ng mga tao sa Israel. Nagre-report, Jimmy Dapokak. Yes, totoo po. Magpapadala po tayo ng mga member ng TUPAD para maglinis sa Israel. Makukulit kayo dahil na kayo pala yung papadala sa Israel maglilinis lang dun yung mga membro ng TUPAD. So, tawan-tawa ako dito. Nakita ko grabe. Nalungkot yung mga TUPAD member tuloy napapailspal mo. Sabi, tayo ba't kami? Anak ng kamote naman yan, ba't kami? Sabing ganun, no? Ay, napapadala pala yung mga membro nito pa puro kayo ayuda. Tingnan natin ngayon, makapaglinis kayo doon. So, ayan mga idol. Hindi, ito joke lang to, mga lods, no? So, ayan. Natawa lang ako kaya share ko sa inyo. Happy lang tayo, walang magagalit, So, ito, ang tindi nito, mga idol. Ito yung pinakamalupit na good news talaga na sasabihin ko sa inyo ngayon. Diba? A decentralized crypto wallet developed by an international crypto exchange now allows Filipino to pay crypto at retail shops, restaurants, cafe, and food stalls wherever QR, PH, GCash, and Maya are accepted as mode of payments. Ano ba yan? Ano ba yung na yan? Ano ba yung crypto exchange na yan? Ano ba yan mga idol, no? So, BitGet po yan mga lodi. Sabi nga dito, nagulat ang lahat. BitGet Web3 wallet now let Filipino pay with USDT and USDC via QR, PH, GCash, and Maya, mga idol, no? So, sa mga wala pang crypto exchange dyan na BitGet, mga lodi, andyan yung link natin ng BitGet, no?
Lagi natin ginagamit yan, mga idol, no? Yung BitGet na yan. Pero hindi natin pinopromote, ha? Kasi baka magalit yung iba. Pero lagi lang nandiyan yan sa bagong video ko na, sa bagong video ko, laging meron dun yung link ng BitGet. Tinatanggal ko lang yung kapag mag-upload ulit ako ng bagong video, tapos ilalagay ko ulit siya dun sa bagong upload natin na video. So as long na wala pa akong bagong upload na video, andun yung link natin. And then lilipat na lang siya sa pinakabagong video na. Tulad ngayon, andyan yung link natin ng BitGet, mga idol, no? So meron mga bonus dyan once na mag-register kayo dyan. Pwede kayong sumali sa Telegram namin ni Lucky GX para magkaroon kayo ng signal sa kung magte-trade kayo. Ganun kalupit yung BitGet, mga idol, no? So andyan yung link natin sa description. So ang lupit, di ba? Oh, sabi dito, mga idol, no? BitGet Wallet, a decentralized multi-chain crypto wallet developed by international crypto exchange BitGet, now supports national QR code payment in Vietnam and the Philippines. This means that Filipino users can now scan QR PH codes to pay for goods and services using stablecoin like USDT and USDC across multiple blockchains including Ethereum, Tron, Solana-based Toncoins, and BNB chain. Moreover, as part of the launch, users who use the features, our partner merchants will receive 50% cashback of their first transaction until July 30. Ano pang hinihintay nyo, mga idol? Andyan yung link natin ng description ng BitGet. 50% cashback pa, oh. Mga idol, oh. Ang lupit, di ba? So, simula ng una, mga loads, BitGet na ginagamit ko. Wala naman ako ibang ginagamit. Binance pala, kaya lang, nung nabandito yung Binance, BitGet na tayo nag-solid, no? So, ayan, ha. Nandiyan yung link natin ng BitGet, mga idol. Napakalupit ng BitGet, di ba? Ano pa yung isa pa nating good news dito sa Pinas? Ang lupit ng mga good news natin dito sa Pinas, eh. Mga idol, eh, no? Meron pa tayong good news. Eto pa, ang kulit nyo, ha. Sabi dito, Palace says PH removing thousands of illegal scatter gambling website. Oh, matitindi kayo, ha. Ayaw nyo magtino, ha. Siga kayo sa inyo, ha. Oh, ipinagutos ng palasyo ang pagtanggal sa libu-libong illegal gaming's website na mas kilala sa tawag na scatter upang maiwasan nila ang pagkalulong dito. So ayan, good news to. Oh, saludo rito sa ginawa ng government natin dahil dito, mga idol, no. So ayan, palakpakan ang napakalupit na yan. Oh, ang ganda ng balita na to, mga idol, no. Tandaan nyo, no, sa scatter, yung scatter na yan, mga idol, medyo nakakasira ng buhay yan, mga idol, no. So yung siguro yung iba medyo hindi ko alam, ha, pero sa experience ko wala pa akong kakilalang matindi na laging masaya dahil nag-i-scatter. Masaya lang yun pag nanalo, maya-maya malungkot na ulit. Kinabukasan, malungkot na naman. Kinabukasan, malungkot pa rin. Tapos, maya-maya, tumama ng 1,000, 2,000, and then, sa susunod naman, talo ng 5,000, talo ng 6,000. Mas malaki yung talo kaysa panalo. So, yan, ha. Ang ganda niyan. Saludo sa government natin, ha. So, sa mga, dyan, palakpakan natin yung ginawa na yan ng ating gobyerno. So, ayan, ha. Napakatindi. Good na goods. Goods na goods pala, mga idol, no? So, isipin nyo, ang tindi ng mga news natin sa Pilipinas. Unang-una, ipapadala na yung mga tupad sa Israel. Hindi. Joke lang yan. Unang-una, yung BitGet natin, acknowledge ng Philippines, no? Pwede ka na mag-QR ka na lang. QR ka na lang gamit ang BitGet Crypto Exchange natin, no? Sa mga wala pang BitGet dyan, ha? Nuulit natin. Andyan yung ating link. At eto pa yung isa, mga idol, no? Isa pa ring malupit na ginawa ng government natin ngayon, no? Si President BBM o Ferdinand R. Marcos Jr. Romualdez yan, di ba? On Monday, led efforts to enhance access to digital education and basic learnings needs in Marawi City, underscoring his administration commitment to making education more accessible to Filipino youth, especially in conflict-affected and remote communities, no? So, ang tindi nito kasi, alam niyo kung yung gamit nila? Ang lupit, mga idol, ang gamit nila is Starlink. Ang mahal niya, no? Oh, di ba? Ako mag-sorry magkaroon nito, mga lods, sa mga susunod na panahon, no? Hindi ko alam, ha.
Yung Starlink kasi iba eh, no? Parang mas matindi to. Kaya lang mas mahal to ata eh. Pero napakabilis naman yan. Siguro pag may router ka, kahit isang Starlink, marami ka ng masusupply yan, no? So ayan, goods na goods yan mga idol. Napakalupit ng natin yun ng government natin, naghahabol no mga lodi. So goods na goods, ito yung nila unit, no? Tangal masasag. Kumbaga sobrang bilis niya, naiisip mo pa lang yung video na download niya na. Dadalawang isip ka pa lang, eto kaya ipi-play ko kaya to. Pum, tapos agad play mo na, tapos na eh. Di ba? So ang lupit, ang ganda, ang galing. So goods na goods yan mga idol, syempre para lalo na sa mga kababayan natin na nasa remote area, no? Na wala masyadong internet, hindi sila nakakapag-communicate sa mga importante yan communication yan mga idol di ba? Kunwari sa mga malalayong kamag-anak nila, o kaya kung meron man silang mga kamag-anak na OFW na nasa Middle East, syempre kailangan nila makontak yun. So napakaganda nito. Pero sabi kasi dito, gagamitin to sa education, no? Education and basic learning needs. Pero once na maumpisahan na to dyan, ma-adapt na yan mga idol, no? Talagang isa-isa na yan. Kumbaga umpisa na to, ito na yung start na magkakaroon sila ng mabilis na internet sa lugar nila, di ba? So ang ganda, ang galing mga idol, no? So goods na goods. So ito ang medyo bad lang, isa lang to dahil nga nagpump tayo ng bahagya. Over 215 million were liquidated in the past 4 hours with 199 million from short position. So ang daming na liquidate na mga naka-short, mga idol, no? Itsura, Ayun, Ooh! Antindi. So ito na. Ito yung super trending ngayon sa mundo ng mga army, no? Ng mga XRP army. Kasi ito mga lodi, kilala niyo ba si Arthur Brito? Ayan, si Arthur Brito, no? Ayan siya mga lodi, no? Pagkatapos ng 14 years mga idol, no? Lumabas ulit o nag-tweet ulit si Arthur Brito. Kaya lang hindi kasi kilala si Arthur Brito, hindi ko alam yung itsura nun eh. Yung nasa search ko sa Google, hindi ko alam kung siya yun kasi minsan iba paiba-iba. So, si Arthur Brito mga lodi is isa sa tatlong Hokage na gumawa o nag-develop ng XRP and Ripple mga idol, no? So para siyang si Satoshi Nakamoto ng XRP, sabi nga nila. So ngayon, sipin nyo 14 years, no? Bigla siyang nagpakita at nagparamdam ulit mga idol, no? Sabi nga dito mga lods, so today, June 23, 2025, the day Arthur Brito broke his silence marks exactly 5,890 days since May 8, 2009. So, since 2009 hanggang ngayon, pag binilang mo yung araw na hindi siya nagparamdam is 5,890, which is 589. Ayan na naman yung 589. Coincidence na naman yan. Hindi na naman sinasadya yan, mga idol, no? The exact date highlighted in my recent 589 video. No? Sino ba yan? Sino ba kasi yan si Arthur Brito, mga lodi, no? Arthur Brito, co-founder of Ripple and one of the most mysterious figures in crypto, has posted on X. Yes, the same Brito who once said XRP was designed to reach $10,000. Coincidence? Or something big is brewing, sabi. If you're deep in the XRP community, you already know Brito helped architect the XRP ledger alongside Jed McCaleb and David Schwartz. But unlike them, he vanished from the public eye. No interviews, no tweets, no hype. Just a shadow in the background, often compared to Satoshi Nakamoto for his silence and influence until now, sabi, no? Years ago, a quote attribute to Brito lit up the forums. XRP was designed for $10,000. Ayun daw yung quote, no? Not a price prediction, but as a theoretical valuation if XRP became the backbone of global liquidity.
So why does his return matter? Sabi, no? Kasi ba't bumalik ka pa? No? Ba't ka bumalik? Ano ibig sabihin nito? Ito na ba ang start ng flipping the switching technique? Because this week, XRP just hit 1.5 million transaction in 24 hours, the highest in 4 months. The network is waking up and Brito doesn't post for nothing. The XRP community has been started for a catalyst. Ripple's institutional momentum is growing, but this could hint at something deeper. Tech upgrades, inside movements, a major liquidity partnership, strategic timing. What the sham, di ba? Context is everything in crypto. Brito sudden activity coincides with record on-chain volume, Ripple IPO rumors, pre-bull run market conditions that's not nothing. That's a pattern, sabi niya. Bull run confirm. Patay tayo sa iyo. Too early to say, but Arthur Brito doesn't casual drop breadcrumbs. When someone is silent speaks, you listen, sabi niya. No? Final thought, in crypto, silence can be louder than noise and Brito just broke this. No, grabe. Grabe yan mga idol, no? Sabi nga dito mga lods, confirm na si Arthur Brito yan, ha. Sabi nga dito ni David Schwartz, I can confirm this. I can confirm this was not a hack or compromise, unless, of course, I was hacked too. How deep does this conspiracy go? No? So, kinonfirm lang ni David Schwartz, no, na legit yan si Arthur Brito, mga idol, no. Alam ko ako diyan, nakalike ako diyan eh. Nakapalo ako sa kanya. Check nga natin si Arthur Brito. Tagal ko nang pinalo yun eh. Kala ko nga dati hindi ito totoo eh. Kasi hindi walang 14 years, no? Walang paggalaw, mga idol. No, tingnan mo, hindi na nga siya napupunta sa algorithm ko. Kasi hindi ko siya ang tagal niyang Ayan, following, kita niyo yan. Follow ako dyan. Di, kasi yung followers niya 44k lang kumpara sa iba. Ayan yung niya 12 hours ago. Di ba? Grabe, tignan niyo, wala nga siyang ibang post. Wala puro chikito lang. Pero pag tinignan niyo naman yung mga comment dito sa post niya na yan, napakasimple lang, 2 mata lang. Di ba? This gotta be the moon sign we all have been waiting for. You know something significant but you can't speak on it yet, sabi niya, no? XRP holders right now. Panes. So, ang daming natuwa dito, mga idol, no? Si 24 Hours Crypto. Salute! May kantang salute yan si idol sa mga end ng video niya. Ang ganda nun eh. Grabe. The legend is here. Release the Kraken. Yan. Grabe. Grabe yung news natin ngayon, mga idol. Ang tindi, di ba? So, from this to this. From good news tayo, no? Congratulations, sabi ni Trump, no? At marami pa ring lalabas ng mga FUD, no, tungkol sa Middle East, no? Akala ko ba kasi marami pang magpapalabas ng mga propaganda na video niyan, mga idol, na akala ko ba peace na, pero nagigirahan pa rin, may mga lalabas na video. Make sure nyo na legit yung mga video na papanood nyo or ano yung reason, ganyan. Kasi marami talagang gagawa ng paraan para masira yung yan, mga lodi, yung peace na yan. So ayun, di ba? So grabe yung news natin ngayon, tapos yung BitGit pa, no? Antindi, tahimik nga lang si BitGit, di nga nababanggit ito, tapos biglang nagulat ba ang lahat? Biglang gumanon si Bitpinas eh. Nagulat talaga ako pagkagising ko, di ba? Nakita ko kanina, kakape ako, nabuga ko yung kape ko sa sa monitor. Sabi ko, ang lupit nito, matutuwa yung mga ka-BitGit natin nito. So ayan, kung hindi ka pa ka-BitGit, andyan yung link natin sa description, no? So ayan, mamayang gabi ulit tayo mag-update ulit, mga idol, no? Sana natuwa kayo sa ating video. Sana nag-enjoy kayo, no? So kung nag-enjoy kayo, like niyo yung ating video. At syempre,
Sa mga gusto ng ganitong update, everyday news, update sa crypto, sa global news, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre, check nyo yung mga link dyan sa description sa baba natin. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Clever Steve. Subscribe to Jabla if you want to subscribe to me. It's a link in the description. Do you see it? Do you see it? Do you see it? Wait lang. That's a burp. That's a burp. So, again, if you want to subscribe to me, it's a link in the description. And do you see that guy? Like a fat guy? Like this one. bisa mo na. Okay, fine. So, I'm not gonna say it again. Okay. I'm Batman. I don't know what to say. Peace.